Magandang gabi, kaibigan. Kagabi, matapos magkaroon ng kapangyarihan ng black magic, si Alma nagpakita ang kaluluwa ng kanyang papa kay Rina. At tiniyak ng kaluluwa sa babaeng big boss ng sindikato na hindi na magtatagal ang buhay nito. Kasunod yun, inabangan ng kanang kamay ni Rina na si Rick at tinangkang patayin si Alma. Narito ang ika-apat na bahagi ng kahindik-hindik na kwentong tampok sa lindong ito. Pinamagatang Black Magic sa isa na naman gabi ng lagi. May bumundol sa aking kotse! Tigil! Ito ang kotse ko. Hindi mo ako mapapatay! Kung hindi ka natuudas ng sasakyan ko, papatayin kita sa gulpi. Sa laki ng katawan mo, wala akong laban sa'yo sa pisikal na labanan. Pero sa kapangyarihan ko, ikaw ang walang kalaban-laban sa akin! Hindi mo matatakot sa matalim na titig mo. Pasasabugin ko ang katawan mo! Ang balikat ko. Hindi lang balikat mo ang pasasabugin ko! Kapag nagtangka ka pa ng masama sa akin, ulo mo na ang pasasabugin ko! Papatayin na kita talaga! Munti ka na palang pinatay ng isa sa mga kagrupo ng pumatay sa papa mo. Hindi ako na ano. May kapangyarihan na ako. May kapangyarihan ka? Oo. Kaya nautusan kong huminto yung sasakyan na bubundol sana sa akin. At napasabog ko yung balikat ng lalaking nagtangkang pumatay sa akin. Paano? Hindi na mahalagang ipaalam ko pa sa inyo kung paano ako nagkaroon ng kapangyarihan. Tama nang malaman mong mula ngayon, wala nang pwedeng mga agrabyado sa aming pamilya. At kahit sa inyong mga kaibigan ko, may pagtatanggol ko na kayo. May pagmamalaki ka na pala. Hindi ako nagmamalaki. Pinapaalam ko lang sa iyo yung kakaibang kakayahan ko para mapanatag ang loob mo. Paano mapapanatag ang loob ko? Ganyang may kapangyarihan ka. Malamang lalo kang magpursiging ipagigante ang kamatayan ng papa mo. May kapangyarihan man ako o wala, kikilos pa rin ako para maparusahan yung kriminal na pumatay sa papa ko. May kapangyarihan din ang makakalaban mo. Kaya nga, patas ng magiging laban namin. Alma, Kapangyarihan ng Black Magic laban sa kapangyarihan ng Black Magic! O Serena, huwag kang magalit na nabigo akong itumba si Alma. Hindi ang pagkabigo mong mapatay siya ang ipinagningit-ngit ko, Rick. Hindi ko naman sukat akalain. May kapangyarihan na sa black magic ang gagawin. Kung alam ko lang na magkakaroon siya ng kapangyarihan sa black magic,
Sana noon pa, pinatay ko na siya. Yan ang sinasabi ko sa iyo eh. Huwag mong bigyan ng pagkakataon ng anak ng pinatay mong parak na makaganti sa iyo. Hindi siya makakaganti sa akin. Ngayong alam kong meron na rin siyang kapangyarihan, sisiguruhin ko ang kanyang malagim na kamatayan. Balikan natin ang kasaysayang tampok sa linggong ito sa isa na namang Gabi ng Lagim. Bakit parang biglang nag-amoy kandila dito sa kwarto ko? Rina, Tila, aninong puti sa likuran ko? Kapitan Lopez? Ako ho. Nalalapit lang ang katapusan mo. Magtigil ka! Hangal na kaluluwa! Pagbabayaran mo ang ginawa mong pagpatay sa akin. Kung inaakala mong magtatagumpay ang anak mong dalaga na makapaghiganti sa akin, nagkakamali ka! Hindi mo maiiwasan ang kamatayan mo, Rina. Hangal! Nalalapit na ang malagim mong kamatayan. Kapitan Lopez! Unti-unting naglaho ang kanyang kaluluwa. Mahihiga uli ako rito sa kama. At hindi na ako mag-aaksaya ng oras ngayong gabi. Habang nakahiga ako at nakapikit, magko-concentrate na ako para magkamit ko ang kapangyarihan ko sa black magic. Ngayong unti-unting naihiwalay ko na uli sa katawan ko ang aking kaluluwa. Maglalakbay ako. Palulutangin ko sa hangin ang aking katawan para makarating ako sa gusto kong puntahan. Matalas talaga ang pangamoy ng aso. Hindi niya ako nakikita pero naaamoy niya ang aking kaluluwa. Kung hindi ko nahanap ang kaluluwa ni Kapitan Lopez kagabi, alam kong hindi ako mabibigo sa lakad ko ngayong gabi. Palulutangin ko pa sa hangin ang aking kaluluwa. At sa oras na magkaharap uli kami ng anak ni Kapitan Lopez na si Alma, patutunayan ko sa kanyang ako ang higit na makapangyarihan sa aming dalawa. Hindi ko na siya paliligtasin. Papatayin ko na agad si Alma. Alma, paano mo mahihigitan ang kapangyarihan ng gaya mong may kapangyarihan ng black magic? Yan ho yung gusto kong malaman, Lolo Ilyo. Kaya ako nagbalik sa inyo. Ang mayroong magkatulad na kapangyarihan ay nagkakatulad din sa kakayahan. Paano ko ho madadaig yung makakaharap kong meron din kapangyarihan? Iisa lamang ang makadadaig sa kapangyarihan ng bawat tao. Ang kapangyarihan ng Panginoon. Nasabi niyo na sa akin yan. Inuulit ko sa iyo para matandaan mo. At magamit sa oras ng kailanganin mo ito. Malaki ho ang utang na loob ko sa inyo, Lolo Ilyo. Sa Panginoon ka tumanaw ng utang na loob. Kayo ho yung nagturo at gumawa ng paraan para magkaroon ako ng kapangyarihan. Kinakasangkapan lamang ako ng Diyos. Hindi ka magkakaroon ng kapangyarihan kung hindi ipinahihintulot ng Panginoon. Ano ba yan? Ba't lagi niyo sinasabi yan? Nakukulili na ang tenga ko.
Paulit-ulit yung binabanggit sa akin ng ganyan. Dahil totoong sa Panginoon lamang nagmula ang lahat ng biyaya na napapasa atin. Kung igigiit niyo pa sa akin yan, wala na tayong dapat pag-usapan. Alma, maniwala ka sa akin. Salamat na lang sa lahat ng naitulong niyo sa akin. Alma, pakinggan mo ako. Kapag hindi ka naniwala at nagtiwala sa kabutihan at kapangyarihan ng Diyos, malamang papahama ka, Alma! Habang naglalakbay ang aking kaluluwa, nakikita ko ang ginagawa ng bawat tao. Pero hindi nila ako nakikita. Nakalulutang ako sa hangin at nakalulusot sa anumang aking nadadaanan ng walang sagabal. Malapit na ako sa bahay ni Kapitan Lopez. Naamoy na ng kanilang aso ang aking kaluluwa. Nasaan kaya si Alma? Papasok na ako sa kanilang bahay. Palulusutin ko na ang aking kaluluwa sa nakasarang pinto. At ayun si Alma. Nakahiga sa loob ng kwarto at natutulog. Pagkakataon ko na mapatay siya, unti-unti akong lalapit sa kanya. Katapusan mo na ngayong gabi, Alma. Nasa likod ko ang kaluluwa ni Alma. Natin ang kasaysayang tampok sa linggong ito sa isa na namang Gabi ng Lagim. Nakikita mo ang kaluluwa ko, Alma? Nakikita ko. Dahil kaluluwa na rin ako. Meron ka na nga ring kapangyarihan ng black magic. Pareho na tayo ngayon. Naihiwalay mo din sa katawan mo ang iyong kaluluwa. At hindi ko papayagan na makanti mo ang katawan ko. Matapang ka na, ha? Ngayong may kapangyarihan na rin ako. Hindi kita uurungan. Maglalaban tayo ng kaluluwa sa kaluluwa. Kapangyarihan sa kapangyarihan. Hanggang kamatayan. Mabuti. Umalis din kaagad ang kaluluwa ni Rina sa kwarto mo, Alma. Kaya ako tumawag sa'yo, Matt. Natakot sa akin, si Rina. Huwag kang masyadong magtiwala sa sarili mo. Duwag din pala siya. Matapang lang sa mga taong walang kalaban-laban sa kanya. Tulad ni Papa. Natakot nga kaya si Rina sa'yo? O naghihintay lang siya ng magandang pagkakataon para mapatay ka? Boss Rina, hindi ko hayaang magkaroon ng pagkakataon ng Alma na yon na mapatay ka. Huwag ka nang makisawsaw sa laban namin, Rick. Isang bala lang siya sa akin. Huwag ka nang magaksaya ng bala. Maaari ba naman kitang pabayaan? Boss kita eh. Kanang kamay mo ko. Ako ang tatapos kay Alma. Aray ko. Kapag nagkaharap uli kami,
Gagamitin ko ang kapangyarihan ko sa kanya. Pasasabugin ko agad ang kanyang utak. Bago pa maggamit ni Alma ang kapangyarihan niya laban sa akin, matitikman na niya ang kanyang malagim na kamatayan. Magkaharap kayang muli sina Alma at Rina. Sino ang magwawagi sa pagtutuos ng dalawang may kapangyarihan ng Black Magic? Pakinggan bukas ng gabi ang ikalima at huling bahagi ng ating tampok na kwento sa linggong ito, pinamagatang Black Magic sa isa na naman gabi ng lagi.